ang alamat ng mundo. Tapos ginawa ng kaso sa isip natin mamaya. Noong unang panahon, ang mga punong tanim ni Mang Manny ay pare-pareho ang bunga. Lubod na liliit ang mga iyon pero matatamis. Ang tawag nila dito ay pagutan. Hoy, face here. Face here in the camera. Mga bata kapag panahon ng pamumunga ng mga puno. Mabait kasi si Mang Manny. At binibigyan sila ng mga bunga. Lipat mo rin yung camera. Minsan, isang magandang dalaga ang napadaan sa pakuran ni Mang Manny. Katatapos lang mamitas ng hinog ng mga prutas. Ang lalaki, kaya inasauro. Nasarapan ng dalaga sa matamis na prutas ng puhutan. Naisipan niya itanim ang buto ng pahutan sa paanan ng bundok sa tabi ng bukid. Pagkaraan ng ilang araw, ay tumubo ang itinanim na dalawang buto. Ilang buwan pa ganap na itong mga puno. Nagulat si Mang Manny nang makita may pulong ng pahutan sa paanan ng bundok. Binalak niyang itong putulin, pero tuwing lalapit sa puno, ay parang may bubulong sa kanya na, wag po ninyo akong putulin. Ayaw kong mamatay. Nang hinayang si Mang Manny, pinabayaan ng lumaki ang mga puno. Samantala ay malaki ang pakinabang ng mga magsasaka sa mga puno. Natutuwa rin ng mga kalabaw dahil may silungan na sila. Dahil madalas magpahinga ang kalabaw sa ilalim ng puno. Lagi sila nagkakausap ng puno. Hulog ka ng langit sa akin. Tubig. Punong pahutan. Kailangan mo tubig. Nitiis ko dati ang init sa katanghalian, pero nang sumibol ka, pagal kong katawan ay binigyan mong ginhawa. Salamat, kalabaw, at ipinagtanggol mo ako. At totoo, ay matagal na kitang hinahangaan. Bilib ako sa iyong kasipagan, kakisigan at kalakasan. Nahihiyang amin ang puno.